Hi guys! Sa video na ito, pag-usapan natin ang tunay na kalagayan ng Pyramid of Giza. Totoo ba? Paalam na ba sa isa sa 7 wonders of the world? Dahil libu-libong turista ang dismayado sa tunay na kalagayan nito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Patuloy ang pagnanais ng Egypt na makahikayat ng mas maraming turista. Ngunit, alam nitong kailangan ng kaayusan upang maiwasan ang sobrang sikip at kaguluhan. Noong 2024 pa lamang, mahigit 17.5 milyon ang bumisita sa Giza Necropolis. Isipin na lang ang pagkuha ng Instagram photo kasama ang milyon-milyong tao sa paligid. At ngayon, target ng bansa ang 30 milyon turista pagsapit ng 2030. Dahil dito, kinakailangan na ang malalaking pagbabago. Isa ang Egypt sa pinapangarap puntahan ng maraming tao. Misteryoso, makasaysayan at puno ng kahangahangang tanawin. Ngunit, kaakibat ng kasikatan nito ang matinding pagdagsa ng mga bisita at ramdam ito ng mga residente, hindi sa mabuting paraan. Ayon sa inilatag na plano, i-reorganize ang access points, magpapakilala ng ecological transport at aalisin ang ilang mapang-abusong gawain sa pinakasiksik na bahagi na lugar. Kasama rin sa mga hakbang ang pagpapabuti ng kalagayan ng mga hayop, lalo na ang mga camel na ginagamit sa tour rides. Layo ng mga pagbabagong ito na mapanatiling kumikita ang turismo, na nagbibigay ng humigit kumulang 10% ng GDP, katumbas ng $6.6 billion, kahit na marami pa ring residente ang hindi maganda ang kondisyon ng pamumuhay. Hangad ng pamahalaan na ang pagbisita sa Egypt ay maging kaaya-aya at hindi magulo. Ano nga ba ang meron sa Egypt? May natatanging magic ang Egypt na mahirap tapatan, mula sa mga piramide at templo hanggang sa makukulay na spice markets at kilalang hospitality ng mga tao. Hindi katakatakang kabilang ito sa mga nangungunang destinasyon sa mundo. Ano ang plano ng pamahalaan? Sa kabuuan, layo ng kanilang programa ang magdala ng kaayusan. Kabilang dito ang paglikha ng bagong road access, reorganisasyon sa paligid ng pyramids, pagpapanumbalik ng mga libingan, pagpapakilala ng eco-transport dahil umaabot na sa 226,188 megatons ang emission ng bansa. Giza ang tampok ng biyahe. Hindi maikakaila na ang Giza ang pangunahing atraksyon, ang huling natitirang wonder ng ancient world. Ngunit dahil sa sobrang kasikatan, naging magulo at magulo ang buong lugar. Puno ito ng tour guides, sasakyan, insistent vendors at operators na nag-aalok ng serbisyo sa bawat hakbang. Sa dami ng tao, halos imposibleng ma-enjoy ang tanawin. Hindi na matatakasan. Matagal na laman ng social media ang mga reklamo ng turista. Marami ang nagkwento na sila ay naabala, naharas o naloko ng ilang vendors. Ang mga Reddit threads ay puno ng testimonya ng mga nalinlang at nakasira na ito sa imahe ng bansa. Panahon na raw para kumilos. Paano ang mga hayop? Matagal nang idinadaing ang pagtrato sa mga hayop, partikular sa mga camel na ginagamit para sa rides. Ilang animal organization kasama ang PETA ang nag-ulat ng mga kasong ang mga hayop ay pagod, sugatan at kulang sa pagkain. Kaya naman magpapatupad ang pamahalaan ng mas mahigpit na kontrol. At ngayong 2025, oras na raw na palitan ng wheeled vehicles ang paggamit ng hayop para sa transportasyon. Gentrification, lawak na problema. Maganda ang turismo kung responsable. Ngunit sa Cairo, ramdam na ang gentrification, ang paglipat o pagkawala ng mga residente upang gawin ang lugar para sa mga turista. Maraming pamilya ang naaalis sa kanilang mga tahanang pinamana pa ng henerasyon dahil sa mga proyektong pang-urbanisasyon na pabor sa bisita, ngunit hindi sa lokal. Unti-unti ring nawawala ang mga tradisyonal na tindahan at komunidad, ang mismong nagbibigay buhay at karakter sa lugar. Hindi lahat ng lugar ay kayang makipagsabayan sa ganitong bilis ng pagbabago at ramdam ito sa Cairo. Egypt, panibagong yugto. Hindi raw nila papaglamurin ang Giza
o ang buong Egypt. Ang layon ay gawing mas komportable, mas maayos at mas kaaya-aya ang karanasan ng bawat bisita. At syempre, mapatigil ang negatibong reviews online. Kung nais ng Egypt na manatiling isa sa pinaka-pinapangarap na destinasyon sa mundo, kailangan itong magbago at makisabay sa panahon.